Di mo rin ba alam kung ano ang babagay na tarpaulin para sa mga itatayo mong negosyo? Ayan. Bilang negosyante ay dapat mong malaman ang mga klase ng tarpaulin na babagay depende kung ano yung ipapagawa mo o saan mo ilalagay sa inyong mga negosyo. Kung ngayon pa lang tayo nagkita, alam ko ngayon mo pa lang ako nakita. Ako nga pala si Marqueo Mesa, isa akong negosyante na merong negosyong printing services or printing business na tumutulong sa mga nagsisimulang mga negosyante at merong mga existing na negosyo para o matulungan sila sa kanilang mga marketing collaterals. Alright? Bilang isang nagnenegosyo, kailangan nyo malaman na kung ano nga ba yung mga basic na mga materyales o mga ginagamit ng mga nagnenegosyo ng printing para malaman nyo kung ano nga ba talaga yung babagay sa mga ipapagawa nyo. Kasi bilang nagdenegosyo kami ng printing business ay dapat inaalam din namin kung ano yung mga pangangailangan nyo o saan nyo gagamitin yung tarpaulin na ipapagawa nyo. Kasi alam namin sa bilang nagdenegosyo ng printing na alam namin kung saan useful o saan mas okay gamitin yung mga iba't ibang klase ng mga tarpaulin na ginagamit. Pero bilang isang negosyante rin, kasi hindi naman lahat ay loyal o hindi naman lahat ng mga nanenegosyo ng printing ay nagkasabi rin ng totoo o nagbibigay ng mga suggestion na mas gaganda pa o mas titibay pa dun sa ipapagawa niyong tarpaulin. So ngayon pa lang sa video na to, kung wala ka pa talagang idea ay talagang tapusin mo to kasi magkakaroon ka na ng idea at hindi ka na magkakamali, mapapatibay pa natin yung ipapagawa nyong tarpaulin para sa inyong mga negosyo. Alright? So, alam nyo ba kung saan ginagamit yung 13 ounce or 10 ounce na tarpaulin para sa inyong mga negosyo? Alright? So, ito yung una o kadalasang pinapagawa ng mga negosyante or yung mga ordinaryong mga nagpapagawa ng mga tarpaulin. Kumbaga, ito yung mga kadalasan o pinakamura na meron sa market. So, kapag wala naman masyadong gagamitin or panandalian lang ginagamit yung mga ipapagawa nila ng tarpaulin, ito yung usually yung pinapasuggest namin. Dahil nga mura or hindi naman kailangan na tumagal pa yung tarpaulin na to, ito yung mga usually kapal. Yung ounce nga pala, no, yung ounce ay yun yung kapal ng tarpaulin na ginagamit. Kaya tinawag siya ng ounce, 13 ounce or 10 ounce. So, pinakamanipis na yung, may mas manipis pa sa 10 ounce pero hindi na masyado ginagamit yon o ginagamit namin mga printing. Usually, mga 13 talaga yung standard na kapal na usually ginagamit sa mga printing business. Especially doon sa mga nagpapagawa na panandalian lang yung mga tarpaulin. Pero alam nyo ba na kahit gumamit tayo ng 13 ounce na tarpaulin ay kaya pa tong tumagal ng mas matagal pa sa inaasahan natin. Ayan. So, meron lang talagang diskarte kung paano natin i-apply o magdadagdag ng additional na mga materyales para dun sa tarpaulin. Kasi yung mga tarpaulin ng mga 13 ounce, kapag sinabit natin yan, talagang hindi tatagal yan kasi mabilis siyang mapunit. Or kapag nilipad lang o inang lang natin, kasi may eyelet lang yan na pinapalagay, hindi naman ganun talaga katibay o kakapal yung 13 ounce. So kapag hinangin lang na malakas yan or nagkaroon ng bagyo, talagang mapupunit yan. Ang isang solusyon natin dyan para mapatibay yung ganyang para mapatibay yung mga klaseng mga 13 ounce na tarpaulin na mga ipapagawa natin, ay lagyan na lang natin to ng mga frame. Pwedeng wood frame or metal frame. Ayan. Para mas tumibay pa yung tarpaulin natin at mas tumagal. Pero yung mga 13 ounce kasi na mga tarpaulin, na mga standard na mga size or kapal, ay talagang kumukunat talaga siya or lumulutong katagalan. Pero kapag meron siyang frame, mas tumitibay kasi siya kasi nakapix na siya dun sa ganung shape o hulma. Kumbaga, mas tumitibay yung tarpaulin kasi mas kumukunat, tumitigas yung tarpaulin natin habang tumatagal. Pero kapag to ay nakasabit lang or palagi siya nagagalaw or nililipad, may tendency na magkulubot yan or mag-crack yung mga tarpaulin natin at dumating sa point na madali agad masira. So, yun yung isa sa usually pinapagawa sa amin na standard na kapal na ginagamit ng mga printing business owner na katulad ko para sa mga nagtitipid or mga panandaliang gamit lang ng mga tarpaulin. Alam nyo ba na merong 15 at 18 ounce na tarpaulin? Oh, hindi mo alam yan.
So, saan nga ba ginagamit yung mga ganitong kakapal na mga tarpaulin para sa inyong mga negosyo? Ito yung mga tarpaulin na hindi na masyadong nire-recommend pagdating sa mga printing business. Ako hindi ko to masyadong nire-recommend, especially doon sa mga nagpapagawa or mga nagtitipid na mga negosyante. Kasi yung ganitong klaseng tarpaulin, almost parang mga times 2 na yung halaga o yung presyo nito kumpara doon sa mga ordinary. Ang difference nga lang talaga ng 13 ounce at mga 10 tsaka 13 ounce dito sa 15 at 18 ounce, yung sobrang kapal talaga niya. Yung 15 to 18 ounce or 18 ounce or 20 ounce na ginagamit ay ito na kasi yung kadalasan na ginagamit sa mga billboard. Ayan, para magkaroon kayo ng idea, talagang makakapal to. Pero saan nga ba ginagamit ng mga usually ng mga printing business yung mga ganitong klaseng kakapal? Yung mga ganitong klaseng kakapal na tarpaulin ay ginagamit to usually sa mga non-lighted na mga signage o dun sa mga tarpaulin na mga malalaki talaga. Yung mga ginagamitan ng mga billboard, mga foot or mga 10 foot, 20 foot, yung mga ganun na mga size, ito na yung mga usually nire-recommend. Pero depende pa rin talaga ito kung saan part ilalagay yung tarpaulin na ipapagawa ni client or no mismong may-ari ng negosyo. Kasi meron kasing mga nagpapagawa ng malalaki pero hindi naman kailangan ng makakapal na katulad nitong 15 or 15 to 18 ounce. Ginagamit din namin minsan mga 13 ounce lang kahit sobrang laki. Kasi ang required lang naman nila ay isasabit lang or ididikit sa wall. Yung mga ganong klaseng mga tarpaulin ay pwede na yun sa mga 13 ounce. Pero kapag sa mga gusto talaga ng pangmatagalan or yung pangmatibay talaga na masasabi na talaga natin na tatagal ng taon, ay mare-recommend ko talaga ay yung mga ganitong klaseng kakapal na 15 at 18 ounce. Ayan. So, ito yung mga kadalasan na kapag may mga budget na or kailangan na natin mag-upgrade ng ating mga signages or yung mga gusto pa nating i-improve pa yung ating mga quality ng ating mga marketing collaterals, I really suggest yung mga 15 to 18 ounce. Pero kung may budget ka na agad at sa tingin mo talaga na proud ka sa inyong mga negosyo na talagang tatagal talaga ito, ay suggest ko rin talaga mag 15 to 18 ounce ka na lang. Parang ano na lang siya, pang isang panandali ang hirap na lang kung gagawan mo siya ng frame o gagawa kayo ng DIY na signage, ay ito na talaga yung masasabi ko na pwede kong i-recommend sa inyo na pang matagalan. Additional tip lang kung gusto nyo talaga na mas tumagal pa kasi yung mga ginagamit na usually na mga printing business na mga machine ay mga eco-solvent. Kapag ang mga eco-solvent ay nasa labas, at ginagamit o talagang magdamag na naarawan or nababasa ulan, ay recommended ko talaga na lagyan ito ng laminating film. Ayan, so yung laminating film naman para maiwasan lang na bumabilis kumupas yung ating mga tarpaulin at mas tumibay pa yung quality ng printout ng mga na ginagawa natin ng mga nagnenegosyo ng printing. So para lang kayo magkaroon ng idea, ayan, binigyan ko na kayo ng idea para sa mga gusto ng mga DIY. Ito yung mga iba't ibang klase or mga description na pwede kong i-share sa inyo about sa 15 at 18 ounce. Alam nyo ba, meron tayong tinatawag na Panaplex na tarpaulin. Alam ko, di mo alam yan. So, hindi mo to masyado naririnig o nakikita mo lang to pero hindi mo alam kung para saan ginagamit. Alright? Kung isa kang negosyante ay dapat mo rin malaman to kapag gusto mo ng mga signage na mga may ilaw. Yan. So, itong mga Panaplex na tarpaulin or media na ginagamit ng mga printing business ay ito yung usually ginagamit ng mga gustong magpagawa ng mga ilaw sa kanilang mga signage. Ito yung mga box type na nakikita nyo usually sa mga business na may mga ilaw na parang mga tarpaulin. Ayan. So, ano nga ba yung kaibahan nito sa mga ordinaryong tarpaulin na katulad ng 13 ounce at mga 15 to 18 ounce, no? Ang trabaho kasi ni Panaplex o yung pinaka specialty na ginagawa talaga ng Panaplex ay kainin niya yung ilaw na nare-receive niya. Kumbaga, mas kinakalat niya, mas binavibrant or mas binabrightness niya yung mismong quality nung printout. Yun yung trabaho talaga ng Panaplex. Kaya bagay na bagay talaga siya sa mga gustong magpagawa ng mga lighted na mga ilaw, yan, na mga signage. Yan, yun yung usually mga ginagamit talaga ng mga may makaya, may mga budget na, or sa mga gustong mag-upgrade ng mga tarpaulin na lagyan na ng ilaw para mas maging visible. Ito talaga yung pinaka-recommended ko talaga na tarpaulin na medyo budget pa ito
Itong Panaplex po talaga, ito na yung isa sa pinaka-budget na lighted na signage. Kasi meron na tayong mga bagong mga klase ng mga signage na mga high-end pa dito. Pero dati kasi, ng mga panahon na hindi pa talaga uso o wala pang nauusong mga bagong teknolohiya pagdating sa mga signage, ay ito na yung mga usually mga pinapagawa o lagi nakikita natin sa mga establishment o sa mga nagdenegosyo o sa mga negosyante na usually nagpapagawa ng ganito. Ayan. So, itong mga ganitong klaseng Panaplex na tarpaulin ay ginagamit sa mga signage na may ilaw. Usually, ang mga ginagamit ng ilaw dito, mga LED na fluorescent. Ayan, yung mga ganyan, mga T8, mga T18, mga T8, yan, mga ganyan tinatawag nila na mga signages. Pero, recommended talaga to, medyo pricey po talaga to para sa mga magsisimula. Hindi ko to nire-recommend para sa mga nagsisimula at wala talagang budget or gusto lang talaga ng mga budget na mga tarpaulin or signages. Ay recommend ko na lang to kapag medyo alam nyo na sa mga negosyo nyo na okay na, kumikita na ng maayos at gusto nyo ng mas maging visible at maging maganda yung visual ng ating mga negosyo or mga tinatayong mga negosyo. Ay ito na yung mga recommended ko sa inyo para sa mga gustong mag-upgrade at mga kumikita na yung mga kanilang mga negosyo. Ayan. Same lang din ang process at eco-solvent din ang mga ginagamit dito. Kailangan din ng laminate para mas tumagal pa yung quality ng printout. Pero meron na rin kasi mga panibagong mga machine o teknolohiya ngayon na tinatawag ay UV. So mas maganda yung mas magandang gamitan ng UV yung mga ganitong klaseng Panaplex para mas vibrant yung quality nung ating mga layout. Kasi pagdating sa Panaplex kasi, digital pa po yung mga ginagamit natin or kayang gawin pagdating sa mga Panaplex. Kahit anong mga design or kulay na kayang gawin ng isang large format printer ay kayang i-apply sa mga Panaplex. Yun yung kagandahan kay Panaplex pagdating sa mga signage. Ngayon, alam mo na kung ano yung Panaplex na kung sakaling ito yung ipapagawa mo sa inyong mga negosyo or ito yung kailangan mo na pala na ipagawa sa mga nagnenegosyo ng printing business para sa inyong mga negosyo. Kung ikaw ay nag-i-inquire na sa mga nagnenegosyo ng mga printing o sa mga may mga printing services na malapit sa inyo, ay recommended na huwag kayong mahiya. Tanungin nyo lahat yung mga possible na pwedeng gawin nila o ano yung mga materyales o paano yung paggawa ng mismong tarpaulin para magkaroon lang kayo ng konting idea para mabigyan din ng linaw or tama nga ba yung mga ginagawa nila na mga paraan or method o ina-apply nilang mga materyales sa ginagawa o sa mga ipapagawa nating tarpaulin. Kasi meron talagang mga negosyante, hindi ko naman nila lahat o may mga nagdenegosyo ng printing na talagang basta-basta lang gumawa or medyo low quality yung ating ginagamit nila na materyales kasi bumabase naman din talaga sa inyong budget. Kaya ginagawa nila ng paraan para mas lumiit o mas magmura yung kanilang mga signages dahil binababaan nila ng quality. Okay lang naman sana kung magtipid tayo pero dapat lang talaga ay alam talaga natin kung ano yung mga iba't ibang klase ng tarpaulin na gagamitin natin para sa ating mga negosyo. Kasi meron naman din kaming sa mga printing business na hindi na talaga namin kaya magbaba ng sobrang baba, no, para sa mga negosyante. Kaya nagbibigay kami ng mga iba't ibang option na kung saan tayo ay makakatipid at hindi rin kami mapapahamak sa presyo. Siyempre, may iba't iba rin tayong mga may iba't iba rin kaming talento o iba't ibang expertise na ginagawa. Kaya yung ibang mga printing business talaga ay wala talagang idea pagdating sa mga ganitong klaseng mga tarpaulin, mga signages. Kaya ngayon pa lang ay binibigyan ko na kayo ng idea para kung sakaling kayo ay mag-i-inquire o magtatanong sa mga printing business owner ay hindi na kayo mangangapa at meron na kayong idea kung ano nga ba talaga yung mga tarpaulin or mga signages na nababagay sa inyong mga negosyo. Alam ko naman sa inyo, gusto nyo talagang makatipid. At syempre, yung quality, yung printout or yung magagawa natin ng mga tarpaulin. Pero wag lang sobra talagang buraot or sobrang magtumawad talaga na halos gusto na lang talagang ibigay na lang yung pinapagawa mga tarpaulin, diba? So, wag naman sanang gano'n, no? Tayong mga nagdenegosyo, no? Kami marangal din naman kaming nagbibigay ng payo sa inyo. Sana bigyan nyo rin kami ng value
Kasi kung gaano kami magbigay ng value, ibig sabihin, totoo kami na kung kami nagbibigay ng value o nagbibigay ng iba't ibang suggestion sa inyong mga kisimulang mga negosyo o may mga existing negosyo, ay ibig sabihin lang nun ay totoo kami sa sarili namin na ayaw namin kayong mapamahal or ayaw namin low quality yung maibigay namin sa inyo na mga materyales or mga marketing collaterals, no? Siyempre, iba't iba rin naman yung mga materyales na ginagamit, no? Iba't iba rin naman talaga yung mga presyo niyan. Talagang meron lang talagang mga printing business owner na sobra din magbaba at binababa rin talaga yung quality, kaya medyo napapahamak din yung mga nagnenegosyo ng printing at hindi rin talaga patas pagdating sa pagpepresyo. Kaya yung really suggest talaga na makahanap kayo ng mga printing services o printing na nag-ooperate or sales or marketing or mismo may-ari ng printing services or printing business na pag mayroon tayong natagpuan ng mga ganitong klaseng mga printing services, ibig sabihin lang talaga, nagsasabi ng totoo. Yan ha, dapat bilang isang business owner, kahit di ka magtatayo ng printing business, ay dapat alam mo yung mga ganitong klaseng mga iba't ibang tarpaulin na dapat mong gamitin sa inyong mga negosyo. For more marketing tips, please follow mo ako sa lahat ng aking mga social media accounts para laging updated sa lahat ng mga content na gagawin ko pa. Galingan natin sa ating mga negosyo, more customers to come, and God bless po.